Action! Magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon ay matutunghayan natin ang pagsasadula ng aming palabas ng pamagat ay Romeo at Juliet. Unang tagpo, ang kalamputan ni Romeo. Isang kalye sa Verona, naroon sina Romeo at Benvolio. Napakahirap maging masaya, Benvolio, kapag gusto mo ay puno ng lungkot. Mahal ko siya, ngunit ang pag-ibig na ito ay tila walang patutunan. Sino ko siya ang iyong patutunan? Sabi mo sa isang pamilya. Siya ay si Rosaline. Mahal ko siya, ngunit hindi niya pinutubasan ako. Pag-ibig ko sa kanya, paano ka na kaya makakalimut ang puso ko? Pilipinas na ang kalimutan. Kaya ay napigilan naman. Parang tayo ang nakikita mo na marami. Kapilit, hindi ba't sila'y kaaway natin? Oo, ngunit kung susto kayo ng maskaraan, walang makilala sa akin. Kalisahin, kaya lang tumanap dito. Ikalawang tagpo, piging ng mga Capulet. Isang maranyang bulwagan ng Capulet. Nagsasaya ang mga bisita habang naglalakad sina Romeo at Benvolio sa gitna ng pagtitipon. Biglang napansin ni Romeo si Juliet sa kabilang dako. Sino ko siya? Napakaganda niya. Tila siya isang bituin na naghihintay sa kalimutan. Ang kanyang kagandahan ay hindi maipupukan ang kalimutan. Sino si Juliet? Ang anak ng mga Capulet. Kalaman ni, paano ko pamuyaan ang isang nilalang na napakaganda sa inyo? Lumapit si Romeo kay Juliet at hinawakan ang kanyang kamay. Kung ako ay sumasamba ng banal, ikaw ang Diyosa ng aking nilalapitan. Sino ba? Sino ka sa pero ulit ang iyong mga sanitized bilang pinagkunan. Ako Romeo mula sa akal ng kapon. Ngunit ang aking pagmamahal sa iyo ay hindi pa sa dahil sa aking pag-ibig ang tanging mahalaga. Lahat ang ito sa akin dito. Kung ika'y makalungin, paano tayo mabuhay sa isang mundang nilulutan mo? Ikatlong tagpo, sa balkonahe ni Juliet. Sa balkonahe ni Juliet sa gabi, nasa itaas si Juliet habang si Romeo ay nakatago sa ibaba. Oh, Romeo, Romeo! Bakit ka, Romeo? Bakit ka, Romeo? Itakwil mo ang iyong pangalan. At kung hindi ko magawa, itakwil ko ang aking ano ang hinaga ng pangalan kung ang tunay na pagmamahal ang naghahari. Narinig ko ang mga salitang iyon, mahal mo. Handa akong itakwil ang aking pangalan kung ito lamang ay handang sa ating pagmamahalan. Romeo, paano ka na ba dito? Kung makikita ka ng aking pamilya, tiyak na ikay mapapahama. Pag-ibig ang nilala sa akin dito. Hindi ako natatakot na mamatay, basta natatakot ako mawala ka. Napakabilis na mga kailangan. Pero para bang hindi mo mapigilan ang aking nararamdaman. Kung ikay tunay na nagmamahal, mahal mo ako na walang pag-aalinlangan. Sa harapan ng buwan at ng mga bituin, pinapangako ko, hindi kita iiwan. Huwag sa mga bituin o sa mga buwan, Romeo. Dahil ang buwan ay napapakabawas gabi. Pangako ka sa isang bagay na hindi magbabago. Pinapangako ko ito mula sa ikabuturan ng puso ko. Bukas ay ipagtatakda ko ang kasal natin dalawa upang tayo magkasama at hindi na tayo magwalay ng iyo. Ikaapat na tagpo, ang pagpatay kay Tiba. Isang kalye sa Verona, nagkaharap
sina Tibal at Mercutio habang nagsisimula ang alitan. Sinusubukan ni Benvolio na payapain ang sitwasyon. Mercutio, isang kaibigan ng mga Montaño, ngayon ay harapin mo ang aking galit. Hindi ako natakot sa iyo, Tibal. Ang galit mo hindi na makaka sa akin. Nagsimula ang isang laban. Nagduelo sina Tibal at Mercutio. Gitna ng laban, napatay ni Tibal si Mercutio. Pumanaw si Mercutio. Sa galit, hinugot ni Romeo ang kanyang espada at hinarap si Tibal. Tibal, papatayin kita sa pagpatay mo sa akin, Tibal! Nagsimula ang isa pang labanan. Sa huli, napatay ni Romeo si Tibal. Ginagawa ko. Naitapon ako ng aking galit. Ngayon ako ay mag-iimigsa ng panibagong sigala. Ikalimang tagpo. Ang pag-uusap ng prinsipe at ang hatol kay Romeo. Sa kalye sa Verona, naroon ang prinsipe, pamilya ng Capulet, pamilya ng Montaño, si Benvolio at iba pang mga mamamayan ng Verona. Dinala ang bangkay ni Tibal. Galit na galit si Lady Capulet habang si Benvolio ay nagsusumamo. Ano naman bang kaguluhan ito? May dalawang bangkay na sa ating kalye. Kailan mo ba matatapos ang away ng mga pamilya? Prinsipe, narito ang bangkay ng aking pamangking si Tibal. Si Romeo, ang may gawa nito. Nais ko lamang ng katarungan para sa aking pumana na pamangkin. Hindi mo katarungan na isisi ang lahat kay Romeo. Tibal at hindi sa manatay at napatay niya si Mercutio na kaibigan ni Romeo. At hindi na galit ang tuligan ni sinundan ni Romeo si Tibal at napatay niya si May mga dugo sa kamay ng Tibal. Totoo, ngunit hindi natin maaaring kalimutan ang pagkamatay ng Mercutio na malapit sa atin. At kung sino man ang ngunit ang mamatay sa kanya, hindi makakawala sa hustisya. Hindi ba si Romeo ang unang nabigayan ng sugat sa aking angkat? Wala siyang karapatan dito sa Verona. Magpapakawan na ba siya? Prinsipe, o ipapatay? Si Romeo ay nagkusa dahil sa kanyang galit at ito ay nauwi sa kanyang kamatayan. Hindi ko siya ipapapatay, kundi siya ay papatahon mula sa Verona. At kung sino man ang makakakita sa kanya dito sa lungsod, ay may karapatang mapatay siya. Sa butong ito, ang mga Capulet at Montaño ay tahimik. Galit si Lady Capulet habang si Benvolio ay nag-aalala. Dalhin ang bangkay ni Tibal. Tapos na ang paglilitis. Umuwi kayo at itago ang galit na ito sa mga dugong dumana, pati ang iyong mga pamilya ay silumpa ng kapalaran. Lumisan ang prinsipe kasama ang kanyang mga tauhan. Ika-6 na tagpo. Ang pagluluksa ni Juliet. Sa silid ni Juliet, nag-iisa. Inaasahan ang balita tungkol sa kanyang lihim na asawa, si Romeo. Dumating ang kanyang yaya, dala ang masamang balita. Yaya, ano ang balita? Nasaan si Romeo? Bakit hindi na makapagal ng oras? Oh, Juliet, may masama akong balita. Si Romeo, ang iyong pinsan na si Tibal, siya ay patay na. Anong sinasabi mo? Si Tibal? Ano yan ito? At higit sa lahat, ang nakapatay sa kanya, walang iba kundi ang iyong Romeo. Ang aking Romeo? Hindi maaari. Paano kayo makagawa ni Romeo ang ganitong panubandungan na bagay? O dalagang Juliet, masaklap ang kapalaran, hindi lang
Bagamat ang mga nakipaglaban, siya'y napilitan lamang pagmasal ng kanyang sarili. Ngunit ngayon, kailangan ng maganda sa katotohanan na hindi mo siya makikita muli. Hindi ko ito natanggap, Jaya. Ang aking buhay ay wala ng halaga kung wala si Romeo. Paano kung bubuhay nang wala siya? Papaalam mo kay Romeo na nais ko makipagpunta sa kanya. Wala akong pakialam saan siya pupunta. Susundan ko siya hanggang sa dulo ng mundo. Ikapitong tagpo. Lihim na pagkikita nina Romeo at Juliet bago tumakas si Romeo. Sa silid ni Juliet sa bahay ng mga Capulet, madilim ang paligid at sumisilip na ang liwanag ng umaga mula sa bintana. Naroon si Romeo at Juliet magkasama. Alam nilang kailangan nang umalis ni Romeo dahil sa kanyang pagkakatapon. Huwag kami nang umalis, Romeo. Hindi pa ito ang umaga. Ang nalilinig natin ay hindi awit ng kanya, kundi ang pag-awit ng iwang pipit. Manatili ka pa sa akin kahit ilang sandali pa. Kailangan ko nang umalis, mahal. Dahil ang liwanag na ating nakikita ay hindi na sa buwan, hindi ng araw. Dahil sa bawat minuto na ako'y manatili dito, ay maaaring magdala sa akin ng kapahamakan. Maaari ako, pag ako nakikita dito, maaari ako mamatay at hindi na kaya makita pang muli. Ayaw kong bitawan ka. Pakiramdam ko, hindi ko na kaya magpatuloy kung malakas sa aking piling. Ngunit natatakot ako kung ito na ating huling nakikita. Para bang nakikita ko ng patay sa aking isipan. Huwag ka patusin ng ganyan, mahal. Hindi ako aalis na ganito, puno ng galing, at pinulungan. Huwag kang mag-aalala, babalikin kita kahit anuman ang mangyayari. Paano kung hindi ka na makabalik? Paano kung ang tadhana ay laban sa atin? Huwag kang mag-alala, Juliet. Babalik ako sa iyo. Hanggang sa pagtagumpay tayo sa laban. Nakarinig sila ng mga yabag mula sa labas. May mga paparating na tao, kaya't lalong nagmamadali si Romeo. Romeo, kung wala ka sa tabi ko, paano kung haharapin ang bukas? Kung ang bawat araw ay puno ng kalungkutan at pagdurusa, sabihin mo sa akin anong dapat kong gawin kung hindi ka kita makita. Kailangan natin maging malakas ngayon, Juliet. Dahil, huwag kang mag-alala, babalikan kita kahit anuman ang mangyari, kahit ipagbawal pa ako ng buong mundo, ikaw ang linagpungan ko. Biglang pumatok ang yaya sa pito ng silid. Paalam ang Pinipili! Pinipili, magpadali ka! Narito lang yung ina! Kailangan ng umalis si Romeo! Paalam aking Romeo. Ang sa muli namin pagkita. Paalam mahal ko. Mabilis na umalis si Romeo mula sa bintana at naiwan si Juliet na umiiyak at puno ng takot at pangungulila. Ikawalong tagpo. Pag-uusap ni Juliet at Lady Capulet. Sa silid ni Juliet, ilang minuto matapos umalis si Romeo, dumating si Lady Capulet. Hindi alam ang tunay na dahilan ng kalungkutan ng kanyang anak. Hindi pa rin alam ng kanyang mga magulang ang tungkol sa kasal nila ni Romeo. Anak, bakit ka umiyak? Alam ko na ang malungkot sa pagkakalungkutan. Ina, ako'y nagmumasa sa pagkawalan ng iwan. Ngunit ang damdamin ko'y masigit pa sa inaakala ninyo. Hindi mo namin ulit ang tulapan. Ito nga ako ng iyong ama na ipapakasal ka kay Bali sa kanan. Siya ay hindi lalaki, malaman at magalang. Magiging masaya ka sa piling niya. Ipakasal kay Maris. Hindi ko yan maaari, ina. Hindi ko kaya makasal sa isang lalaki na hindi ko mahal. Wala ka nang magagawa doon eh. Lalo na ito ang sama. At huwag mong pag-ihakan ng kasunduan o ikaw na kapatid. Paano ako ipapakasal kay Maris kung ako kasal na kay Romeo? Paano ko harapin ang pagsimulat ko? Naiwan si Juliet sa kanyang silid, puno ng aalalahanin at takot. Siya'y umiiyak, hinahanap ang paraan upang makaligtas sa trahedyang paparating. Ikasyam na tagpo. Ang desperadong paghingi ng tulong ni Juliet kay Fray Lorenzo. Sa kumbento ni Fray Lorenzo, puno ng
alalahanin at takot si Juliet. Dumating siya upang humingi ng tulong sa pari. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan upang hindi itulak sa kasal kay pari. Ako'y nagmamatawa. Kailangan kong tulong mo. O ako'y mamamatay sa kalungkutan. Ano ba ang nangyari, anak ko? Bakit nagbilang wala ng pag-asa? Pinipili ko na akong makasal kay Paris. Ngunit ako'y kasal na kay Romeo. Hindi ko kaya makasal sa isang lalaking hindi ko mahal. Kung wala kang may tutulong, mas pipiliin ko na lamang mamatay sa gabi ng buhay na wala si Romeo. Ang hirap na yung sinasal, anak ko. Hindi tayo dapat nangalayin ng mga dahil sa ating pamilya. Sa bago dapat upang makatulong. Sabihin ko na Sir Lorenzo. Handa kong gawin kahit ano basta tumatakas na sa kasal na to at muling makapiling si Romeo. Narinig mo ba ang mga plano ko, anak? Narinig mo ba ang mga plano ko, anak? May isang paraan upang ikagulong ang patay sa tabi sa loob ng dalawang araw. Isang inuming magpapatuloy sa iyo ng napakatagal na makakawala ng buhay. Kapag nakita ka ninyo mga malulit, isipin niya ang ikaw ay pumanaw na at lahatin ka sa iyo. Doon ka susunduin ni Romeo at iyo kasama ng iyong magkakawala. Totoo ba ito, Frey? Paano kung hindi magtagumpay ang ating plano? Ngunit wala na kong pipilian. Sa isip mo yung Juliet, ang ininom mo ang inumain ko, ang ininom mo ang inumain ko, kung yung paano mo lang buhay sa loob na apat na buong oras. Magtiwala ka sa akin, Juliet, hindi nakatitigan kayo. Ngunit kailangan natin maghantay ng tamang oras. Sasabihan ko si Lola tungkol sa ating plano upang ikaw ay sabihin niya mag-determine sa iyong puso. Gagawin ko ang lahat kay Lorenzo. Kung ito lamang ang tanging paraan para makasama ko muli si Romeo, gagawin ko ito. Kaya naman binigay ni Fray Lorenzo ang inumin kay Juliet. Inumin mo ito sa gabi ng araw ng iyong study Paris. Maging matatag sa Juliet, darating si Romeo upang bawiin ka. Maraming salamat kay Lorenzo. Umaasa ako magkatagumpay aming plano. Nagpaalam si Juliet at umuwi na sa bahay ng Capulet. Ika-10 tagpo. Ang pagbabalik ni Juliet sa bahay at pag-inom ng gamot. Sa silid ni Juliet sa bahay ng Capulet, sa isip niya ang plano ni Fray Lorenzo. Hawak niya ang inumin at puno ng pangamba sa maaring mangyari, ngunit determinado siyang sundin ang plano. Inumin ito. Ikaw ang tanging kong pag-asa. Kung ikay magtatagumpay, makakasama ako muli ni Romeo. At kung ako'y mamamatay dahil sa iyo, sana'y huwag ako mag-ising sa pangungot na ito. Saglit siyang nagdalawang isip, ngunit itinuloy ang plano, ininom niya ang inumin at humiga sa kanyang kama. Unti-unting naramdaman ni Juliet ang pagkaantok, hanggang sa siya'y mawala ng mana. Ika-11 tagpo. Ang pagkatuklas ng pamilya Capulet sa hindi hinalang kamatayan ni Juliet. Sa silid ni Juliet, kinabukasan, pumasok ang yaya at Lady Capulet upang ihanda si Juliet para sa kasal. Ngunit nadiskubre nila ang tila malamig na katawan ni Juliet. Tulungan niyo ako! Ang ating pinipili ay wala ng buhay! Si Juliet ay patay na! Hindi! Alam ko! Bakit wala kang kwento kami? Pumasok si Capulet at Paris at nalaman ang balik. O aking anak na Juliet, bakit mo kami iniwan ng ganito kabilis? Handa ka na sanang magpakasal, hindi kayo wala ka na. Anong sumpa ang bumabalot sa ating pamilya? Juliet!
Juliet. Inihanda ang kanyang katawan para sa libing at inilagay sa puntod ng pamilya Capulet. Ika-12 tagpo. Si Romeo sa Mantua at ang maling balita ng kamatayan ni Juliet. Sa Mantua, si Romeo ay pinatapon at naghihintay ng balita mula kay Fray Lorenzo. Ngunit bago pa marating ang liham ng pari, nauna ang masamang balita na dala ni Baltasar. Romeo, yung takilala mo lang na si Juliet, mahal na tayo na siya ay nilagay natin. Ano ang ibig mong sabihin? Si Juliet, patay na? Hindi! Hindi maaari! Ito, Romeo, wala na si Juliet. Ano pa ang silbi ng pagbubuhay ko dito kung wala na siya sa Panginoon? Babalik ako sa Verona, ngunit bago ang lahat ng iyon, sasama ako sa kanya sa kamatayan. Kukunin ko ang sarili kong buhay sa kanyang tabi. Nagdesisyon si Romeo na bumalik sa Verona. Ngunit dumaan siya muna sa isang butika upang bumili ng laso. Ika-13 tagpo. Ang pagdating ni Romeo sa puntod ni Juliet. Sa puntod ng mga Capulet sa Verona, dumating si Romeo na puno ng kaalungkutan at determinado tapusin ang kanyang buhay sa tabi ni Juliet. Madilim ang paligid ay manindala siyang ilaw. Dito na ako, mahal ko. Hinihintay mo ba ako sa kabilang buhay? Andito na ako, magkakasama na tayo muli at hindi na maghihiwalay pa. Nasa gilid ng puntod na iniwan ng mga landalan hati. Dala ni Romeo ang laso. Kasi ikaw lamang ang magparating sa akin kay Juliet. Wala na akong silbi upang mabuhay pa dahil wala na siya. Biglang tumating si Paris sa puntod. Dala ang bulaklak na inihahandog kay Juliet. Nang makita si Romeo, agad siyang nagalit. Iniisip na dumating ito upang lapastangin ang puntod ni Juliet. Romeo, bakit ka dito? Hindi kita hayaang lapastanganin ang puntod ni Juliet. Hindi kita kaaway, Paris. Andito ako upang makasama ang mahal ko. Yung tunay mong mahal si Juliet ay ikagalang mo ang huling sandaling ito. Ngunit ako'y mahal din niya. Paris. Dito, walang ibang pagpipilian si Romeo kundi tanggapin ang hamon ni Paris. Nagsimula silang maglaban sa loob ng puntod hanggang nakatas lang ni Romeo si Paris. Bago pumanaw si Paris, nagmakaawa siya kay Romeo na ilagay siya sa tabi. Romeo, ito na ang aking huling sa iyo. Ako ilagay mo sa puntod ni Juliet. O Paris, hindi ko nais na mangyari ito sa iyo. Ngunit tiningin kong sundin kita sa iyong pinihiling. Ika-14 na tagpo. Ang huling sandali ni Romeo. Nagdalo ka rin, para ka lang tuyo. Kahit sa kamatayan, nagdalo ka rin. Hindi ko may paliwanag ang sakit na aking nadarama. Hindi kita kayang iwan, kaya sa kabilang buhay ay sasamahan ka rin kita. Inilabas ni Romeo ang lason at inihanda ang sarili para sa kanyang huling sandali. Mahal kita, Juliet. Ngayon ay magkakasama na tayo sa kabilang buhay at hindi na tayo maghihiwalay pa. Mahal kita. Uminom ng lason si Romeo at bumagsak sa tabi ni Juliet. Unti-unti niyang nararamdaman ang epekto ng lason at nagsimulang mawalan ng malay. Ika-14 na tagpo. Ang pagkagising ni Juliet at ang huling trahedya. Pagkalipas ng ilang sandali, nagising si Juliet mula sa kanyang malalim na pagtulog. Dahan-dahan niyang iminulot ang kanyang mga mata at nakita si Romeo sa tabi niya. Walang buhay. Romeo! Romeo! Bakit yan? Bakit ang katawan?
lason sa mga labi ni Romeo upang sumama na sa kanya. Kung may nakita man naman sana sa akin at ang kalimutan sa pagkakasama na tayo. Wala. Sa walang pag-anilangan, sinunggaba ni Juliet si Romeo na nagbabakasakali na may lason pa sa kanyang labi. Namatay siya sa tabi ng kanyang mahal. Ika-15 tagpo. Ang pagdating ni Fray Lorenzo at ang pagtatapos. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Fray Lorenzo sa puntod. Ngunit huli na ang lahat. Nakita niya ang mga bangkay ni na Romeo at Juliet sa tabi ng isa't isa. Dumating ang mga bantay at ang mga miyembro ng pamilya Capulet at Montague. Natuklasan nila ang trahedya at nalaman ang buong kwento ng lihim na pagmamahalan ng dalawa. O aking anak na Juliet, bakit hindi ko makita ang tunay na kaligayahan? Ang pag-ibig na yan ang nagbigay ng kamatayan ng Bernard. Tignan niyo ang iyong ginawa. Dahil sa galit ng mga pamilya, ito ay nagdulot ng kaluyan ng mga anak. Walang nagtagumpay sa laban ito, kundi ang kamatayan. Sa wakas, napagtanto ng mga pamilya Capulet at Montague ang kasamaan ng kanilang alitan. Nagkasundo sila na wakasan na ang kanilang hidwaan bilang respeto sa pagmamahalan ni na Romeo at Juliet. Ang wakas ng trahedya. Ito ang pagtatapos ng kwento ni na Romeo at Juliet. Ang kanilang trahedya ay nagsilbing aral sa kanilang mga pamilya, na sa huli ay napagtanto ang kahalagahan ng pagkakasundo at ang pinsalang dulot ng puot at galit. Ang kanilang pagmamahalan ay nagdala ng kapayapaan bagamat sa isang malungkot at masalimuot na paraan.